Mga kapuso, nalalapit na naman ang Kapaskuhan, muli na namang magkakasama-sama ang mga pamilyang Pilipino. At muli na naman tayong magsasama para sa isang kwento na tiyak aantig sa ating mga puso. Ang pambungad kong tanong sa inyong lahat, kaya bang tiisin ng isang ina ang kanyang anak? At kaya ba niyang isumpa pati na ang magiging anak nito? Masakit tanggapin at mahirap paniwalaan. Pero heto po, tunghayan natin ang talambuhay ni Nanay Silveria. Magpakailanman, hindi magbabago. Hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Gusto mo lumayas? Ayan! Sige! Ayan! Lumayas ka! Lumayas ka! Wala kang utang na loob! Nay, huwag naman po kayong ganyan, Nay. Ano ang gusto mong gawin ko? Ha? Maglulugdod ako sa tuwa? Dahil iiwan mo kami ng mga kapatid ko para lang sa lalaking yan? Silveria! Isinakripisyo ko ang lahat para sa'yo. Tingnan mo ang mga kapatid mo. Pagmasdan mo. Hindi sila nakapag-aaral, Silveria. Para lang matustusan ko ang pag-aaral mo. Dahil umaasa ako kapag nakatapos ka, makakatulong ka sa akin. Pero anong ginawa mo? Inuna mo pa yung paglalandi mo? Pagkatapos yan, iiwanan mo kami ng mga kapatid mo? Nang dahil lang yan sa lalaking yan? Nay, nagmamahalan po kami ni Efren. Nagmamahalan? Ha! Tignan ko lang kung saan kayo dali ng pagmamahalang pinagmamalaki mo! Tandaan mo, Silveria. Isinusumpa ko ang magiging anak niyo! Ang magiging kalbaryo mo! Itaga mo yan sa bato! Nay, huwag naman po ganun. Anong wag? Ano? Kayo? Nay, Ha? mag-usap tayo. Tatanga-tanga kayo? Gusto niyo sumama sa kapatid yung malandi? Pasok sa loob! Halika niyo! Nay, Pasok! mag-usap po tayo, Nay. Lumayas ka! Nay, huwag po kayong ganyan, Nay. Diyos ko, Efren. Galit na galit sa akin ang nanay ko. Wala na tayong magagawa. Ang mabuti pa siguro lumipat na tayo ng Maynila. Doon na lang tayo mag-umpisa ulit. Paano yung sumna ni Inay? Sabi niya hindi daw tayo magiging masaya. Huwag kang maniwala doon. Huwag kang maniwala sa sumpa-sumpa. Bubuo tayo ng pamilya natin. Tayong dalawa lang. Silveria, ipinapangako ko, magiging masaya tayo. Sa kabila ng mga binitiwang salita ng kanyang ina, sumama sa Maynila si Silveria kay Efren, kung saan sila ay nanirahan at nagtrabaho sa pabrika ng kanyang mga biyanan. Nay, pasok na po kami. Sige, anak. Sige po, Nay. Sige, papakabait kayo, ha? Salamat po. Padong. Bakit andyan ka pa? Sige na, anak. Pumasok ka na sa classroom mo, ha? Nay, ayoko po. Ayoko po dito. Ayoko po sa eskwelahan. Padong, kailangan mo pumasok sa eskwelahan. Abay, taon-taon na lang ganito tayong dalawa. Magsasampung taong gulang ka na. Magsisimula ka pa lang ng grade 1. Ano ka ba naman? Hindi pa pwedeng ganito na ayaw mo nang ayaw pumasok sa loob ng eskwelahan. Ha? Sige na, pumasok ka na. Sige na. Nay, ayoko po. Di ba mabait kang bata, anak? Babalikan kita kaagad, ha? Para sunduin ka. Huwag kang mag-alala, ha? Sige na, pumasok ka na. ayoko po. Hindi pa pwede to. Sige na, pumasok ka na, anak. Sige na, bumitiw ka na, pumasok. Nay, ayoko po sa eskwelahan. Anak, Ayoko bitaw. yun. Ayoko dito.
naman. Halika na. Uwi na tayo. Bata ito. Sige na, tama na. Halika na. Kahit anong gawing pamimilit ni Silveria, hindi na muling pumasok sa eskwelahan si Badong. Lumaki itong tumutulong na lamang sa pabrika. Aba, Badong, ang gaganda niya na. Mukhang mas magaling ka nang gumawa sa akin ngayon. Siyempre naman, Nay. Gusto ko kasing tumulong sa inyo. Alam mo, Nay, paglaki ko, magpapatayo ako ng sarili kong factory. Mas malaki pa dito. Nako. Tapos ikaw ang boss doon. Ba naman? Nay, nararamdaman ko yayaman na tayo. Promise, yayaman na tayo. Pangako ko yan sa'yo. Naku. Yayaman na tayo. Talaga, anak, Oo, ha? pangako, promise. Naku, salamat, Badong. Ramdam na ramdam ko. Oh, dito na kami. Oh, Uy, siya Nay. na tatay mo. Maaga akong umuwi. Ay, tinan mo. Ayan na yung handa natin. Oh, ang dami, di ba? Ang dami nating pagkain ngayon. O, sino Nakaka-excite. kumuha ng plato? Dali. Kuha na kayo ng plato para... O, di ba, iligpit nyo na yan. Sige tayo. Papasko na. Tigilan nyo na yung trabaho. Sige na. Dali. Sige, alikan na. Dito na tayo. Kain na tayo. At ang daming prutas, may hamon pa. Oh, may hamon. Ilang taon din silang namuhay ng tahimik at masaya, kapiling ang kanilang 6 na mga anak. Unti-unti nang nalimutan ni Silveria ang sumpa ng kanyang ina noon. Kung sinabi ko hindi ka ba pwede mag-boyfriend? Tay, buntis po ako. Buntis ka! Ay, may hamon na. Maninindigan naman mo ako ng tawad sa kamay mo. Jennifer, hindi ka ba pwede magpakasalan, ha? Ano ba nangyari sa'yo? Bakit kayo ninarinig mo? Jennifer, ibang sitwasyon namin ng tatay mo noon. Ano pinagkaiba nun, Nay? Tsaka matanda na po ako. Magkakaanak na nga ako eh. Nakapag-desisyon na kami, Nay. Huwag mo na akong pilitin. Basta kami magsasama. Kung hindi niyo matanggap yun, bahala kayo. Ay, tama na, Nay. Jennifer! Tama na! Tama na! Badong! ang ingay! Badong! Jennifer, umalis ka na! Ang ingay eh! Ang ingay mo! Ang ingay mo! Ang ingay nyo! Ano ba ang ingay kasi? Ang ingay eh! Badong! Ang ingay, Jennifer! Umalis ka na! Ingay! Batong, tumahimik ka! Hindi nakakatuwa! Ingay! Ano ba? Ingay mo! Ingay mo! Efren. Ilang araw na nagkakaganyan si Badong. Walang kibo, tapos kung magsasalita man, kung ano-ano mga sinasabi na para bang meron siyang ibang kausap. Kaya siya nagkakaganon. Patingin kaya natin siya sa doktor. Silveria naman. Gastos lang yun. Isa pa eh. Hindi natin kaya ngayon. Kakapasko lang. At saka siguro kaya sinumpong yun eh. Di ba ganyan naman mga teenager ngayon? Diyos ko, Efren, ano ba nangyayari sa pamilya natin? Si Badong parang nababaliw. Si Jennifer nagtahanan. Hindi kaya ito na yung sumpa na sinasabi ni Inay? Silveria, pwede ba? Hindi totoo yung sumpa. Matulog ka na. Okay na. Efren, may sunog! Efren, yung mga bata! Ayan, dali! May sunog! Yung mga bata! Anak natin, dali! Dali! Easy! Tulong! Reggie! Dali kayo! Bas! Dali, Efren!
Sige na po! Helen, Diyos ko! Si Helen! Diyos ko! Helen! Ang pagkamatay ni Helen, ang pangalawang trahedya na dumagok sa pamilya ni na Efren at Silveria. Tila walang humpay at walang katapusan ang mga masasaklap na pangyayari sa mga anak ni Silveria. Namatay sina Heidi at Helen, maagang nagtanan si Jennifer. At si Rina naman, nag-asawa na't lumayo na rin sa kanilang pamilya. Lumipat ang tirahan sina Efren at Silveria. Nagsimulang magtrabaho si Efren sa South Harbor, kaya madalang na itong makauwi. Tanging si Silveria ang naiwan para mag-alaga ng 3 nilang natitirang anak. Samantala, si Badong ay namasukan bilang isang construction worker sa kabila ng kanyang kakulangan sa pag-aaral at pag-iisip. Ang labo talaga ni Badong, oh. Ganyan ba talaga yan? Hindi nagsasalita? Badong, ano ba nangyari sa'yo? Sabi ng mga kapitbahay, umakyat ka daw dun sa tuktok ng construction, ha? Bakit mo ginawa yun? At saka bakit ka umiinom, ha? May problema ka ba? Anak, kausapin mo ko. Ha? Bakit ka umiinom? Ang bata-bata mo pa. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang iinom, di ba, anak? Badong! Ah! Ah! Badong! Badong, ano ba nangyari sa'yo? Badong! 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 Sorry, Reggie! Tulungan niyo ako! Kuya niyo! Diyos ko! Anak! Ano nangyari sa'yo? Badong! Tulungan niyo ako! Ayaw! Badong! Bakit ngayon sa dinala dito? Ngayon lang naman kasi nangyari yan eh. Hindi siya mahiling magsalita pero ngayon lang siya nagwala na ganun. Sa aking obserbasyon, meron siyang mental disorder. Kung ano talaga yun, kailangan natin magsagawa ng test para malaman. Pero tatapatin ko na kayo. Kailangan ninyo ng malaking halaga para sa comprehensive na psychotesting. Magkano ho ba ang kakailanganin? Dok, bakit ba kailangan pa ba ng mga test-test na ganun? Ang gusto lang naman namin malaman kung baliw ang anak namin o hindi eh. Sabi ko nga kanina, meron siyang mental condition. So baliw nga. May gamot ba para sa kondisyon niya? May mga gamot ako na pwedeng bigay sa kanya para maiwasan ang pagwawala niya. Makakatulong to sa kanya para sa pagmanis ng kondisyon niya. Para tuloy-tuloy na siyang gumaling, kailangan nating alamin kung ano talaga sakit niya. At para mabigyan natin ng tamang treatment. At para dito, kailangan natin magsagawa ng test. Hindi namin kakayanin yung mga test na yan. I-reseta mo na lang yung gamot. Kapag hindi na siya nagwala, ibig sabihin magaling na siya. Okay. Pahinga ka na, anak, ha? Sige. Friend, sa tingin ko, kailangan natin ipagawa yung mga test para kay Badong. Sabihin mo nga sa akin kung paano natin gagawin yan. Saan tayo kukuha ng pera? Yung kinikita ko nga eh, hindi nagkakasya dito sa bahay natin. Lalo na ngayon, sa ginawa niya, paano pa makakabalik yan sa construction? Ang sabihin mo kasi, puro ka bisyo. Kaya palaging
laging kulang yung iniintrega mong pera sa amin. Baka akala mo hindi ko napapansin na palaging bawas yung sahod mo. Kailangan kong gumastos doon. Kailangan ko kumain. At saka isa pa, ako naman nagpapakahirap magtrabaho Sobra-sobra nga yung binibigay ko sa bahay na to eh. Sa akin lang naman, Efren, magtipid-tipid ka naman. Lalo na ngayon, no? Ayan, kailangan nating ipagamot itong si Badong. Paano siya gagaling kung hindi natin mapapagawa yung test na kailangan niya? Di ba nakabili na tayo ng gamot? Ipainom mo sa kanya yun. Para hindi na siya atakihin. Tipirin mo na lang. Efren, kung maghanap kaya ako ng trabaho para makatulong ako sa gastusin natin dito. Sabihin mo sa akin kung sino magbabantay sa mga anak mo. Efren, hindi kaya ito na yung sumpa? Hindi kaya ito na yung sumpa ni Inay, kaya nangyayari sa atin ito? Ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Hindi totoo yung sumpang yan. Paano mo ipapaliwanag ang mga nangyayari sa atin ngayon? Ewan ko sa'yo. Makaalis na nga sa bahay na to. Makabalik na sa trabaho. Nay. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pa bumalik? Nay, patawarin niyo na po ako. Alang-alang po sa mga apo ninyo. Nay, patawarin niyo po ako. Bawiin niyo na po yung sumpa. Nay, nangyayari na po yung sumpa. Yung isang anak ko po, si Heidi. Namatay po siya sa sakit ng 2 taong gulang pa lang po siya, Nay. Tapos yung panganay ko po, si Jennifer. Nagtaanan po siya. Tapos yung isa ko pong anak na si Helen. Namatay po sa sunog. Tapos ngayon po, si Badong, yung isa ko pa pong anak. Ang sabi po, may kapansanan po sa isip, Nay. Nangyayari na po lahat ng gusto ninyo, Nay. Naghihirap na po ako. Kaya nakikiusap po sana ako sa inyo, Nay. Tama na po, Nay. Maawa naman po kayo sa amin ng mga anak ko. Bawiin niyo na po yung sumpa, Nay. Nakikiusap po ako. Parang awa niyo na po. Kawawa naman po mga anak ko, Nay. Anak, hindi ko naisip na mangyayari ang lahat ng ito. Dahil sa akin. Galit na galit lang ako sa'yo noon. Kaya ko nasabi yun. Pero anak kita, ayokong makitang naghihirap ka, Silveria. Binabawi ko na ang sumpa. Pinapatawad na kita, anak. Salamat po, Nay. Salamat po. Salamat. Nenet, anong ginagawa mo rito? Yung mga bata, naiwan sa bahay? Mati ka na pala. Hindi. Pinabantayan ko si Badong na Reggie at Junjun. Bumili kasi ako ng toyot na ubusan na kayo. Teka. Kamusta yung lakad mo? Nakausap mo ba nanay mo? Binawi na ba niya yung sumpa?
Oo. Ako, nabunutan ako ng tinik. Napatawad na ako ng nanay ko. Salamat naman sa Diyos. Siguro naman matatapos na yung kamalasan mo sa buhay mo pagkatapos nito. Sana nga, Nenet. Pero may sinabi kasi si Inay na nasa lahi daw namin na magkakaroon ng kapansanan sa isip kasi ganun ang nangyari sa isa niyang kapatid. Natatakot ako, Nenet. Baka maapektuhan yung ibang mga anak ko. Hindi kaya? Hindi naman siguro. Hindi na mangyayari yun. Ano ka ba? Talaga kung ano-anong pinag-iisip mo ito. Sayaw, Reggie! Sayaw, Reggie! Sayaw, Reggie! Sire, ano ginagawa? Tigas na ulo, sinabi ko wag lumabas ng bahay eh. Reggie! Reggie! Anong ginagawa mo, Reggie? Bakit ka sumasayaw? Umali sa amin, Aling Silverio eh. Sayaw, 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 Reggie. Sayaw, 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 Reggie. Sayaw, Reggie. Ngay. Sayaw, ngay. Sayaw, 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 Reggie. Ayaw! Ingay! Sayaw, Reggie. Ingay! Ingay! Huwag kayo ingay! Huwag kayo ingay! Ayaw! Hoy! Ano ba? Ang iingay nyo dalawa! Ingay! Hoy! Ba't tumahimik kayo? Ingay! Hindi kayo tatahimik! Ingay! Ingay! Ay! Efren! Efren, tama na! Ano ba? Bakit sinasaktan mo ang mga anak mo? Ang iingay eh! Minsan na nga lang ako makakuha ng day off. Hindi pa ako makapagpahinga dahil sa mga anak mong baliw! Lahat yung buhay to! Kakandali-atsi-atsi ang buhay ko mula nang sumama ako sa'yo. Dahil mula nang sinuway ko ang nanay ko, nangyari ang lahat ng ito. Pinagsisisihan ko kung bakit ako sumama sa'yo noon. Bakit? Ikaw naman! Sinira mo rin ang buhay ko! Nagpapakahirap ako! Para saan? Para sa wala! Wala kayong tinulot sa akin! Kung hindi kapalasan, kayo ang makasalan sa buhay ko! Tay! Nay! Tama na! Hoy, Efren. Hindi kami ang malas, kundi ikaw. Kung magsalita ka, akala mo kung sino kang bayani. Bakit? Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang pinagagawa mo sa trabaho mo? Kundi uminom at mambabae? Kaya nga kulang yung mga pinadadala mong pera sa amin eh. Dahil inuubos mo lahat sa mga bisyo mo. Tingin mo bakit ko ginagawa yun? Dahil sa mga problema ko sa inyo! Dahil wala na akong dinanda sa bahay na to, kundi problema! Minsan naiisip ko na bumigay. Minsan iniisip ko na huwag lang bumalik sa lenseng bahay na to! Bakit ko ginagawa yun? Dahil mahal kita! Dahil mahal ko ang mga baliw nating anak! Mahal? Ha? Ganun ba ang pagmamahal? Sabihin mo nga sa akin, Efren, yung wala kang maibigay na paggamot sa mga anak mo. Ganun ba ang pagmamahal? Wala kang kasi ginatubag kundi ang mga bisyo mo. Dahil wala kang ibang mahal kundi ang sarili mo. Yun ang sabihin mo. Nay, tama na! Tay! Tay! Tay, saan po kayo pupunta? Junjun, tama na. Nay, huwag mo na pong paalisin si tatay. Baka hindi na po siya bumalik. Huwag na po kayo mag-away, Nay. Ayoko po masirang pamilya natin. Ayoko po mawala si tatay. Paano kami ni Kuya Reggie at ni Kuya Badong? Kailangan namin si tatay. Kailangan namin kayo. Nay, sana pag-uwi mo po, kasama niyo po si tatay. Oo, anak. Pangako. Pag-uwi ko, isasama ko ng tatay mo, ha? Opo.
Net, ikaw na muna ang bahala sa mga bata, ha? Oo, huwag mo na silang alalahanin. Alis na ako, Reggie. Badong, anak. Silveria! 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 Naku, tumawag yung kasama sa trabaho ni Efren. Si Efren ay sinumpong ng kanyang sikmura. Ayun, dinala nila sa ospital. Huli na, nang matuklasang si Efren pala ay may malubhan ng sakit sa atay. Stage 3 liver cirrhosis. Hindi na ito nalunasan kaya mabilis ang paghihina ng katawan nito. Hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay ang asawa ni Silveria. Efren, sinabi ko naman sa'yo, itigil mo na yung bisyo mo eh. Tingnan mo tuloy yung nangyari. Alam ko na parati tayo nag-aaway noon. Alam ko rin na hindi parating maayos ang relasyon natin. Pero kahit papaano, alam ko na. Alam ko na may karamay ako sa lahat ng mga problema natin. Lalong-lalo na sa mga anak natin, Efren. Pero ngayon wala ka na. Mag-isa na lang ako. Hindi ko yata kaya. Hindi ko kayang mag-isa. Paano na ako, Efren? Hindi ko yata kakayanin lahat ito. Paano na ako? Nay? Junjun, anak, bakit? Jun! Ay! Junjun! Junjun! Kuya, bakit buhatin mo? Buhatin mo! Diyos ko, Junjun! Bumaba na agad niya, Net. Diyos ko, salamat naman sa Diyos. Junjun? Junjun, okay ka lang ba? Ha? Kumusta pakiramdam mo, anak? Junjun? Jun? Junjun! Sandali, Junjun! Junjun, sandali! Ano nangyayari sa'yo? Jun! Jun, sandali! Ano ba? Junjun! Jun! Jun! Ano ka ba? Nanay mo yan! Jun! Hinay! Hinay! Nanay! Tumigil ka! Jun! Dalawa ng anak niya ang namatay. Dalawa rin ang nag-asawa na't lumayo. Sumakabilang buhay na rin ang kanyang asawang si Efren. Kaya mag-isang tinataguyod ni Silveria ang tatlo niyang mga anak na kung tawagin ng iba'y mga baliw. Silveria, hindi naman pwedeng ikaw lang mag-aalaga kina Badong, Reggie at Junjun. Ano na lang gagawin mo pag naubos na yung perang abuloy? Isa pa, may sakit sila. Kailangan din ng tulong. Kung gusto mo, pakulong na lang natin sila sa mental. May kaibigan ako nagtatrabaho doon. Pwede ko namang itanong sa kanya kung posible yun. Hindi, Nenet. Mga anak ko sila. At pananagutan ko sila kung ito ang parusa sa akin ng langit dahil sa sinuway ko ang nanay ko. Handa akong tanggapin yon. Hindi ko makakaya na mawali sa akin ang mga anak ko.
Ako na lang magbubukas. Sige. Andun sa loob ang nanay mo. Net, sino yun? Jennifer. Nay, papayag ka po pa na dito muna kami tumira kasi pinalayas po kami sa amin eh. Nay! Laro! Dali! Laro! Laro! Hey! O anak, kumusta naman kayong dalawa ng asawa mo? Naku, Nay, maayos naman kami. Kaya lang yung problema dun sa bahay nila. Laro, dali! Lumayo ka sa kanya! Ha? Sa kanila, lumayo ka! Tay, naglalaro lang naman po kami. Lumayo ka! Tahimik ka! Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang makikipaglaro at makikisalamuha sa mga baliw na to? Hoy, ano ba nangyayari dito? Roland, wala namang problema, di ba, kung makipaglaro yung anak natin sa mga kapatid ko? Wala namang problema yun, ah. Ayoko lang nakikisalamuha o nakikilaro ang anak natin dyan sa mga kapatid mong baliw! Tignan mo nga yan! Mga baliw! Ingay! Baliw! Baliw! Ay! Roland! 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 Balik ka! Subukan mo! Akala mo natatakot ako sa'yo? Hayop ka, Roland! Tinanggap kita dito sa mababahay ko! Pero wala kang karapatan saktan ang mga anak ko! Subukan mong hawakan sila ng isa pang beses, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Kapal ng mukha mo! Ay, tama na! Ay. Kung hindi mo kayang pakisamahan ng mga anak ko, lumayas kayo dito! Wala na po kami mapupuntahan. Pues kausapin mo yung asawa mo! Hindi naman natin kailangan ng tulong ng mga baliw na yan eh. Halika na! Anak ka siya! Mga baliw! Halika na! Badong, kamusta ka, Badong? Ako, Diyos ko yung anak mo, Badong. Badong, ako. Anak, okay ka lang, okay ka lang. Halika dito, Junjun, okay ka lang. Hindi ko hayaan may manakit sa inyo, ha? Halika dito, anak. Halika, oo. Halika. Halika, anak. Diyos ko. Badong! Badong! Asa ba yung si Badong? O, Badong, salamat. Pakibaba na lang dyan. Ah, eto gusto mo? Oh, pakipasok na lang yung tubig sa banyo. Mabuti na lang, binayaran ako ni Ma'am Greta. Kanina, doon sa pinaglaba ko sa kanya. Pero, Nenet, kulang na kulang pa din to eh. Kung may mga kakilala ka pa na gusto magpalaba, i-recommenda mo naman ako. Sige, tatanungin ko dun sa isang kumari ko.
Sige, salamat. Manang, pabili ho ng 1 kilong bigas. Tapos, 2 lata po ng sardinas. Pakidagdagan na rin po ng 1 noodles po, ha? Okay po. Pengi ako. Pengi ako! Akin to! Ay! Akin! Akin! Badong! Badong! Badong, ano ka ba? Sandali, Junjun. Badong, bakit tinutulak mo ang kapatid mo? Huwag mo itulak si Junjun, ha? Junjun, alika. Nagugutom ka na ba, anak? Nagugutom ka na? Alika. Alika. Ha? Nagluto na si nanay. Ayan, sige. Bibigyan na kita ng pagkain, ha? Halika. O, ayan. Ang plato. Sige. Sandali lang, ha? Ayan. O, Reggie. Gutom ka na rin ba? Halika. Sige. Masarap yan, ha? Kumain ka ng madami, Reggie, ha? Akin to ah! Teka, matatawa mo! Huwag kayo mag-away dalawa! Junjun, tama na, Junjun, tama na, Reggie! Tama na! Tama na! Tama na! Huwag kayong mag-away! Ayan, napaso ka na. Sandali. Sandali lang. Sandali, ha? O, ito na. O, ito. O, ito. Tig-isa kayo, ha? Ayan. Ayan, tig-isa kayo, ha? O, kumain na. Kain. Oo, kain. Sige, masakit. Huwag kayo nag-aaway dalawa, ha? Kasi magkapatid kayo, ha? Ha, mga anak, huwag kayo nag-aaway, ha, Reggie? Nakakatanda ka. Huwag papatulan yung bunso mong kapatid, ha? Ayan. Badong? In general, yun yung tinatawag natin na mental illness or disorder. Okay? Pero meron tayong specific disorder. Depende sa klase ng makikita natin sa bawat pasyente. Like, meron tayong tinatawag na schizophrenia. Basically, ito yung tinatawag natin na thought disorder. Meron din tayo ng tinatawag na bipolar or yung depression, yung depressive disorder. Ito yung tinatawag natin na mga mood disorder. Based on my history, doon sa information that I've gathered from the mother, yung sakit na tinatawag natin na schizophrenia. So, ang symptoms niyan, usually, nagkakaroon sila ng hallucinations. So, mapapansin mo, nagsasalita sila mag-isa, like yung meron silang kinakausap sa sarili nila, or yung delusions na parang merong gustong manakit sa kanila, and minsan disorganized na rin yung behavior nila. Junjun, anak, ha? Paliliguan na kita. Ayaw mo! Naku, nangangamoy na ang anak ko. Halika na rito. Hindi, maliligo ka na, ha? Ang baho mo na eh. Halika rito, halika rito. Aray ko! Junjun! Ano ka ba, anak? Tumigil ka. Bakit mo ako sinasaktan? Ha? Junjun! Naku, Diyos ko! Jun! Jun! Dali lang. Kailangan kang maligo. Ingay! Alin na? Ikaw ang ingay! Ikaw ang ingay! Ikaw ang ingay! Ayaw ko ingay! Kayo sa akin! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!
po, ipapadampot na ba natin sila? Oo naman. Hindi. Huwag niyo silang ipadampot. Pero Silveria... Nenet, hindi naman nila sinasadya eh. At saka hindi naman ho nila uulitin pa yon. Hayaan nyo na lang sila. Sige na po, hayaan nyo na lang ang mga anak ko. Sige po, kayo pong bahala. Alis na po kami. Sige po, alis na po kami. Salamat. Ano ka ba naman, Silveria? Sinaktan ka na nila. Iintay mo pa ba na mapatay ka na isa sa mga anak mo? Pwede ipakulong mo na sila. Nenet, hindi naman nila magagawa yun na patayin ako. Tsaka may mga sakit ang anak ko. Hindi sila dapat ipakulong. Ang dapat sa kanila, tamang pag-aalaga. Minin mo na kasi. Hindi mo sila kayang alagaan. Pero sino pa ba ang mag-aalaga sa mga anak ko? Wala namang ibang magmamahal at magmamalasakit sa kanila kundi ako, di ba? Kaya ako ang dapat na mag-alaga sa kanila, Nenet. Oo, alam ko, mahirap. Pero naniniwala din ako na hindi naman ako bibigyan ng Diyos ng ganitong suliranin kung hindi ko kaya. Nenet, sa Kanya na lang ako makapit sa Panginoon natin. At naniniwala ako na darating ang panahon gagalingin niya ang mga anak ko. Gagaling sila, Nenet. Magiging normal ang buhay namin. Sana nga, Silveria. Pero siguro mas mabuti na dito ka na magpalipas ng gabi. Hindi. Noche buena ngayon. Kahit naman wala kaming handa, gusto ko pa rin kasama ang mga anak ko sa araw na to. Sandali ah. Silveria. Iuwi mo na to. Maligayang Pasko. Maraming salamat, Nenet. Napakabuti mong kaibigan. Maligayang Pasko din sa'yo. Alam ko marami sa inyo ang naantig na sa istoryang ito, kaya ngayon ay kapiling ko po mismo dito sa tabi ko si Aling Silveria na siyang talaga namang nakakaiyak, nakakamangha ang tibay ng loob mo, no, sa pag-aalaga ng mga anak mo. Opo, Tita Mel. Galing mo naman. Sobra. At saan ka humuhugot ng lakas? Sa Lord po, Tita Mel. Ikaw ba'y mapagdasal na, Opo. na tao? Mapagdasal ka? Anong hinihiling mo sa Lord? Pag nagdadasal ka, anong sinasabi mo sa Kanya? Sana, Lord, bigyan mong liwanag ang aking mga anak. Pagalingin mo po sila. Ito po ang palagi kong dinadasal na. Sana, tibayan mo ang aking loob na hindi ako magkasakit. Ganong kalawak ang pagmamahal mo sa mga bata? Kahit ba mayroon ba silang sakit, hindi ka nawawala ng pag-asa? Hindi po. Dinadasal ko na yung palagi yan, Tita Mel. Kahit na yung mga panahon, inaano ka, sinasaktan ka na? Opo, tinitiis ko yun lahat. Yung sakit nilang binigay sa akin, yung sinasakal ako, tinaterdyakan. Oo. Tinitiis ko po yun lahat. Hindi ako lalaban sa kanila. Oo. Iiyak na lang ako. Tapos sabay sisigaw, tama na po yun mga anak. Ayaw ko na. Hindi ko na kaya. Dapat talagang isa puso mo yun, na ang mga anak mo, hindi nila gusto gawin yun sa'yo. Kaya lang may sakit sila. Ngayon, ang tanging paraan siguro dyan, talagang mapatingnan sila. Talin sa mental hospital. Bakit
kinukupkup mo sa bahay. Ayaw mo silang patingnan sa doktor. Wala akong financial po, Tita Mel. Ang hirap na halos pagkain namin araw-araw. Di minsan wala. Matutulog na lang kami walang kain. Ang tanging pag-asa ay doon. Dalhin mo sila sa doktor, tutulungan ka ng magpakailanman. Kasi pag nakontrol na sila, pwede nang maghanap ng trabaho yan. Kahit papano makakatulong sa iyo. Kahit papano makakaagapay na kayo sa pang-araw-araw na buhay. Kahit minsan ba hindi ka nawala ng pananalig sa Diyos? Masyado bang malakas ang ano mo? Pananampalataya. Araw-gabi mananalig ako sa Kanya. Hindi ko nawala ng pag-asa. Ayan ang may tama. buhay ako. Anong nais mo sabihin sa iyong mga anak, Silveria? Mga anak ko, kahit ganyan kayo, kahit sinasaktan niyo ako, mahal ko pa rin kayo. Mga anak, kain na tayo. May dala akong hamon, no, para sa inyo. Naalala niyo ba nung palagi tayong dinadala ng tatay ninyo pag Pasko ng hamon? Kain na tayo. Maghahanda na ako. Mga anak, mabuti pa siguro magdasal muna tayo, no? Bago tayo kumain. Panginoon, marami pong salamat sa biyayang ibinigay niyo sa amin. Sige mga anak, kain na tayo. Sige, kain na kayo. Tatang kain na. Reggie, Junjun, kain na. Sige. Ito. Reggie, Junjun, mga anak. Pwede ba akong makiusap sa inyo? Tulungan niyo naman sana ako. Nahihirapan na kasi ako sa sitwasyon natin. Kaya kung pwede sana, huwag niyo na akong sasaktan, ha? Ayoko kasing dumating sa punto na kailangan ko kayong iwan, mga anak. Hindi ko kasi kaya yun, eh. Ayoko maiwalay sa inyo. Dahil mga anak ko kayo. Dahil mahal na mahal ko kayo, mga anak. Kaya sana tulungan niyo ako, ha? Padong. Reggie, Junjun, anak. Pwede ba yun? Nakikiusap ko. Laro tayo! Laro! Nay? Mga kapuso, sana po'y inyong naibigan ang kwentong ibinahagi sa atin ni Nanay Silveria.
Sa kabila ng trahedyang dumating sa kanyang pamilya, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa at hindi nawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang habiling ko lang po sa mga kagaya kong ina, sana'y tutunan natin na magpatawad sa lahat ng mga pagkukulang ng ating mga anak. Mga anak naman, sana'y huwag niyong kalimutan ipadama ang inyong pagmamahal sa ating mga magulang, lalong-lalo na ngayong darating na Pasko. Tandaan natin, ang anak, marami yan. Pero ang ina, nag-iisa yan sa buhay natin. Ngayon, bukas, at magpakailanman.